Ba? Okay. Didala ka na ngayon, punta ka sa club. Pagdating doon sa club, may sumuka o wala? Yan, diba? Ang aminin natin, huwag tayong Thunder. Totoo yun, di ba? Sumusuka. Ngayon, kung meron kang 7 ibon doon sa training box mo, sino yung sumuka? Hindi mo alam, di ba? So, hindi na pantay-pantay yung kondisyon ng mga alaga natin. Ang tips ko sa inyo, pinaka-the best, ibigay nyo yung gamot. Kahit anong gamot man siya, ideal pills, supra pills, o whatever, kung anong mga ginagamit nyo sa ngayon. Ibigay nyo ng 2:00 ng hapon. Kasi, Biyernes, o anong araw man ang bandingan nyo, hindi mo na siya paliliparin eh, di ba? So, pag binigay mo ng ganong kaaga, madidissolve sa katawan niya yung, sa bitukan niya yung gamot, matutunaw, magagamit ng katawan niya. Hindi kagaya nung pag-alis ng loob, sinubo mo pagdating doon sa bandingan, uy, sino to, kanino to? Tapos, ang ibon natin, stress pagdating ng araw ng linggo. Tapos, meron namang mali na discarding ginagawa. Nakikita niyo yung ibon na angat ng angat yung ulo sa training box? Yung nagwawala, pumutok naman yung gamot noon. Kaya gusto niya na makawala, gusto niya mailabas yung gigil o yung init ng katawan niya. So tandaan po natin yan, maging observer po tayo. Kasi ang pagkakalapati po kasi isa na eh. Continuous learning yan. Hindi ho yan matatapos sa ganito lang. Kasi ang kalaban din ho natin, o kalaro natin, kasi gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang magkakalaban lang is yung kalapate. Tayo is magkakaibigan. Ha? Huwag nating ano yun yan, sports yan, kaya nga sports eh. Diba? Diba sana kung boxing yung sinino nyo eh. Doon yung sama labas yung, doon yung labas yung sama ng loob yung suntuhan kayo. Ayan eh, pero sa atin dito, ibon lang ang magkakalaban. Kasi bandang huli tayo rin yung magpapalitan ng lahi, ihiraman tayo, di ba? So, maging sports tayo. So yun lang yung tip ko muna rin sa pagbibigay ng gamot. Tapos, yung mga gamot na hindi ganong na i-explain ni Sir Albert, lalo-lalo na po itong Origostim. Kaya nga sinabi niya, sino po yung naglalaga sa atin? So ako rin, dati ngayon yung practice ko, naglalaga rin ako eh. Ayan yung malunggay, yung tahibo, yan, yung oregano, pinagsasama-sama kaya meron pang bawang, meron pa yung sibuyas, kulang na nga lang, sa ko na yung kalapati, di ba? Pero hindi, although na natural naman siya, wala naman siyang overdose. So, mas lalo rin ito dahil ginawa siya pure essential talaga ng oregano. Ako kasi ito, minsan nga hindi ko na sinusunod yung, yung 2 times a day. Halos araw-araw yan ginagamit ko. Makita mo yung ipot ng ipon, napakaganda. Ang maganda pa dito, pag once yan ang ginawa mong maintenance, mag-deworm ka ng ibon, walang bulating lumalabas. Baka akala mo mali lang yung gamot na ibinigay mo. Hindi. Dahil doon sa Origostim. Napansin ko yan simula nung ginamit ko. Kahit buksan niyo, may binigay sa inyong nasa sachet, amoy niya oregano talaga amoy niya. Yan isa sa pinaka nagustuhan kong produkto ng. Kaya lang hindi siya Bercela, gagawa po siya ng Anpario. So yan, magiging available na rin po yan dito sa inyo. Actually, ang labas lang talaga yan is 250 ml lang. Yung mga sachet is for sample lang po yan. Para once na nakita nyo maganda yung resulta, so pili na po tayo ng 250 ml. Okay? Tapos yun naman po sa ulitin ko lang po, yung Boost X5, sir. So yung powder is pang flat, pang maramihan. So ang style po dyan, kayo, may nagtitimpla ba kayo ng yung grains tapos nilalagay nyo ng ano pong ginagamit nyo? Na premix na tinatawag? Wala? So yan, at least additional yan sa kaalaman nyo. Baka sakasakali doon medyo mag-improve yung pag-aalaga natin. Pero gaya nga sinabi ko, uulitin ko lang, kung tama naman yung ginagawa nyo, tuloy nyo lang. Kasi yun yung nakaanohan niya eh. Pero baka sakasakali ito is makatulong. Pero base doon sa sinasabi yung performance kanina na parang 10% lang yung clocking. So, dalawa lang yan. Kung marunong ka mag-observe, percentage ng loop mo
Kasi yung 10% na sinasabi nyo is sa club eh. Di ba? So pag ang loop mo is mababa doon sa 10% ng club, may problema ka sa loop. Sa management mo. Lalo na yung na zero. Okay lang kung isa lang naman hinihintay mo. Pero kung meron kang 5, meron kang 7, tapos wala kang hindi umuwi kahit isa, may problema ka. So yun ang aaralin po natin. So ngayon, ibig sabihin, kung alam na nating mali, huwag na nating ulitin. Kasi yun din ang magiging istorya mo eh. Nag-breed ka ng ganito, binalik mo lang, tapos inulit mo sumunod na taon. So yun pa rin ang istorya mo. Okay? So yun po, ang bigay ko po doon sa Boost X5 na powder, ang pambasa ko po is yung red cell. No, kung pamilyar kayo sa red cell. So yung red cell, kung babasahin yung composition po niyan, is amino acid din. So muscle builder pa rin. So isang kutsara sa 1 kilo pa ito ka, bahala kayo kung anong serving nyo sa maghapon. So 1 kilo, 1 kutsara, basain nyo yun. Hindi na halo na, nabasa na yung mga buto o yung grains. Kuha ka ng 1 kutsara ng Boost X5, kahit yung B-Pure, kanina ganun din siya, powder din yan. The same din ang proseso nun, kaya lang merong araw kayo naka-schedule. So dapat, ang tatandaan nyo, sa susunod, Bert, pwede naman tayo magbigay ng nung conditioning program. So baka, pagbalik, kung sakasakali, bawat tindahan, malagyan na rin namin nun. So dapat may programa ka, para kung sakasakaling mapakilos mo yung ibon, may guide ka, hindi yung manghuhula ka ulit sa susunod na taon na naman. Kasi pag meron ka ng guide, ang aaralin mo na lang dyan is yung bloodline mo. Okay? So yun, timpla sa patuka, so yun yung isa-serve mo sa maghapon. Yun yung Boost X5 powder at yung B-Pure. So yung Boost X5 na capsule naman, ito is individual. Huwag naman natin bibigyan lahat kahit yung mga pang-south. Ikasagsaga karera ng north, bibigyan natin yun. So kung sino lang, kasi medyo, hindi naman natin sinasabing tipirin, pero hanggat maaari, kasama siya sa program. Okay? So yun yun, nakaguide din doon, may programa tayo ron. Yun yung susundin na lang natin, kung kakayanin. So nandun din po yung Wing Master Immunity Booster, Wing Master Endurance Booster. So yun, gaya ng tinatanong kanina ni Sir Albert, doon sa Immunity Booster, walang nagtaas sa inyo na may gumagamit pala rin. Walang gumagamit nung probiotics na nasa plastic. May nasa bote ng mineral. Walang gumagamit sa inyo rito. Meron. Meron din. Okay, papaliwanan ko naman sa inyo kung ano yung advantage and disadvantage. Yung immunity booster, nasa sachet. Pinamigay sa inyo kanina yung mga samples. Yan, once na ilagay doon sa tubig na basa, doon nagiging aktibo yung probiotics. Pero nakasealed Anong bote nung ginagamit mong sir? Nung probiotics mo? Tulumi. Hindi, ayaw. Kaibigan din natin si Ariel. Pero ibig sabihin, nasa transparent na bote, di ba? Ano ba ang source ng probiotics? Yakult, di ba? Siguro alam nyo naman yan, pagka nagpo-process sila, part yung Yakult. Ano ba yung bote ng Yakult? Transparent ba yan? Hindi. Doon pa lang, di ba, kita na natin yung difference. Ngayon, kung meron dito may mga farm na mga baboy o ng mga manok, ang bote talaga ng probiotics, yung matigas, yung dinidinan yung takip. Tapos may aluminum pa sa loob bago mo buksan. Kaya hindi siya sumasabog. Yung nagagamit nyo, sir, di ba, pumuputok? No. Kasi hindi yun talagang para doon. Yung bote na yun, hindi para doon. Kaya may PSI ang bawat bote. So siya, tapos kukuha ka ng ng 1 kutsara, di ba? Gigisingin mo yung bakterya. Shake well before using. Di ba? Ganyan naman ang liquid eh. Halo. Di nagising yung bakterya. Kukuha ka ng 1 kutsara. Tatakpan mo na uli. Kasi nagwawala yung bakterya sa loob, kaya sila pumuputok. Kasi inising mo eh. Kasi 1 kutsara naman ang kakailanganin mo. So yun yung advantage ng mga original talaga na bote. Kasi ang Yakult naman, kaya nga nilagay lang siya sa gano'n kasi, 1 beses lang na iniinom. Ako Yakult. Okay, so tips po yan. Ako Yakult ginagamit ko. So yun po, yun yung B-Pure, immunity booster, yung endurance booster naman po, during race,
So siya po yung nagko-control na sinabi ni Sir Albert. Isang beses. Di ba usually meron tayong ibon na tumutukod. Minsan pag balik pa sa atin, nakita mo may bota di ba? May putik sa paa. Tawag namin doon, bota. So, ibig sabihin, yung ibon mo, ano siya? Bota. Di ba yung pag yung lumulusong sa baha, di ba yung... sa? Mata? Ay, yung sa ano, yung term nyo. Okay, sorry. Tagalog kasi, Tagalog. Ano tawag siya yung ano? Although Bicolano rin ako, pero hindi ako ganong ano eh. Bulag, pag bulag. Ano yung botas na yan? Ano? Bulag. Bulag. Sorry. Yung pala yun. Sorry okay. So yun, yung sa amin kasi, yung bota na, yun nga, pag uwi, hindi pa yung magkaaraw, hindi pa nagsusuot yan ng ano eh. So yun, nagkaroon siya ng putik sa paa. So in meaning, nag-dehydrate yung alaga natin. So naghanap siya ng tubig. Bakit siya naghanap ng tubig? Dahil doon sa binigay natin na vitamins na sobra-sobra during nung 1 week preparation bago mag-loading ulit. So yun po iniwasan lang ho natin. Kaya ang pagbibigay po ng vitamins, may oras at may programa. Halimbawa, nagtimpla ka ng Lunes, ang tubig mo may timpla, pero yung pagkain mo wala. Tuesday, yung pagkain mo may timpla, yung tubig mo wala. Huwag yung parehas na ano tapos may isusubo ka pa. Pero hanggat maaari, paggamit mo yung pag sinubuan mo, paliparin mo. Basta Biyernes lang, o kung kailan yung loading day nyo, yung hapon, huwag mo na silang paliliparin. Pero alas 2 mo ibibigay. Okay? So, yun po yung mga, ano natin. Yung sneaky naman po, kung mapapansin nyo, parang sister lang ata gumagamit ng sneaky. So, yung sinabi ni Sir Albert, isa po siya sa pang-tricky para sa trapping. Bakit ka mo? Hindi niya yan gano'n natitikman sa loob ng 1 linggo kung hindi Sunday mo lang ibibigay. So once na makita niya yan, kakaiba, papasok yan. Tsaka tandaan natin, pag-uwi ng ibon, Sunday, sigurado ako, pinapakain nyo agad, flyer mix eh. Tama po ba? Pakain ka. Ano ka pa nung di ba? Nung pinabababa mo eh. Tapos pagdating nyo sa loob, sasabugan mo gano'n. So, tanda po natin, kung mapapansin nyo, hindi kumakain ng ibon, di ba? Pagbaba niya, niinom ng tubig, aakyat doon sa perch, matutulog. Kung mapapansin nyo, nag-aayos ng balahibo, kamad na inaano niya yung mga flights niya, mamaya yan, nakataas na yung paa, natutulog. Kasi, pero mo, Biyernes ng gabi, o kaya Sabado ng gabi, hindi naman yun yung routine talaga nila. Kasi yung gabi, nasa bahay sila eh. Ikinarga mo ngayon. So, nandun sa loob ng truck, nakikipagbugbugan, tinutuka, o tapos papakawalan linggo. So, na-stress yung ibon. So, yung routine nila, nawawala. So, yun ang lang natin, isa yon sa mga technique pagdating sa pag-aalaga. Okay? Tanong po. Okay, mahiya. Pag hindi kayo nagtanong, magiging kamukha ko kayo. Sige kayo. Parang paggamit chili pa rin. Hindi, kahit yung mga conditioning, about lalo na yung mga uso yung sakit, mga ganyan, ano bang pwedeng gawin. Ayan, meron naman siyang instruction dyan. So, pwede siya ang, by gallons kasi yan, pwede mo siya, yung isang ano yan, halos, sa isang galon, pwede mo siyang itimpla. Ito naman siya yung sir, yung, yan, disinfectant yan. Pag-disinfection pala, sorry. Sa loob, pag halimbawa wala yung ibon mo, di ba, usually, ginagamit natin, sunrocks, di ba? So yan, ginawa talaga yan para sa animal. So lalo na every time pag uwi ng ibon mo galing sa truck, so kung anong sakit ang dala niyan pagdating sa loob mo, di ba? May bit-bit na sakit yan. Ay, isa pa. Ito. Wag. Baka imbis na dumami sila eh. So yun, mga tips po natin yan sa pag-ano. So tandaan natin, yung sneaky, pagdating ho ng ibon, kasi ang unang sinusunog ng kalapate during flights is yung taba, yung fats nila. So kaya kailangan bigyan mo siya ng oily. Yang sneaky, kasi karamihan ng sangkap niyan is yung mga seeds. Hemp seed, linseed, rapeseed, birdseed. So yung oily, so para mabilis makarecover ang ibon. Kasi ang ibon magre-recover na yan Lunes eh, ng totally.
Ako, pagdating naman ng Lunes, pinapahinga ko sila. Para makarecover totally, tapos Martes na ako magpapalipad. So, kumpleto na yun. Pag ibon mo, hindi mo rumecover ng Martes, medyo magduda ka na. Ang unang tatandaan nyo, gaya ng sinabi rin ni Sir Albert, yung ipot. Ngayon naman sa ipot, baka mamaya may mga tama na sila. So, iba kasi minsan, pag halimbawa nakita, pumayat, ganito, na ganyan, ay, salmonella yan. Di ba? Yun yung common na bigay natin, bitaw, ay, salmonella yan. Eh, di mo naman tinitignan yung ipot ng ibon kung ano. So, sa salmonella, halos pare-parehas ang ano nila, simptomas. Sige, Sir Albert, pakita lang natin. So, ayan, meron din tayo kasing ano, no? Ayan. Hindi man ito na-discuss ni Albert. Dagdag na rin natin. Ha? Total, mahaba naman oras natin. Tsaka may, ano naman tayo, merienda naman tayo dyan. So, sa inyo dito, no? Nagpa-flushing conditioning ba kayo? Ilang araw? Ha? Guys, once a week. Araw, isang linggo. Hindi, yung totally, wala? Maiksi, sir. Okay? Paliwanag ko lang, ha? Para at least may idea tayo. Ako kasi pag nagpa-flushing, halos lahat naman, 15 to 20 days. Bawang lang. Kasi, ang purpose natin dyan is to prevent. Tama po ba? Kasi iba yung treatment eh. Ang treatment is 5 to 7 days. So, ang prevention is 3 days. Kaya may sinasabi natin, bakit mo gustong magkasakit kung kaya namang i-prevent? Di ba? So, kasi pag ilan naman yan, 3 days, 3 days. So, kukumpute mo yun. Ilang araw yun. So, ito yung unang hakbang bago ka mag-flushing. So, deworming. Magpupurga tayo. So, yan yung unang schedule mo. Basta gawan mo silang schedule. Actually, meron din kami nun. Kung gusto niya, bibigyan din namin kayo. So, pag nagpurga po tayo, tandaan po natin, ano, pag nagpurga tayo ng unang araw, alam niyo naman siguro, may follow-up yan eh, di ba? May follow-up yan, hindi lang once yan. So, kung mapapansin nyo, itong vermigo, ang composition niya is niclosamide plus levanisol. So, yung composition ng gamot na yan, mayroon yung target na bulate. Ha? Tandaan po natin, may target yan na bulate. Kung magpa-follow up ka, huwag yan ang ibibigay mo dahil nung ibinigay mo na yan, napatay niya na yung target ng bulate. So, yung ang ipang-follow up mo, ibang composition naman ng gamot. Halimbawa, pebendazole, piperacin, cypermethrin, o anong man siyang composition ng gamot. Para ibang bulate naman yung papatayin niya. So, yun ang pang-follow up. Tandaan po natin yan. Pero sa huli na gagawin yun. After na magawa po natin ito, sige, Bert pa. Ayan na. Mag-i-start na po tayo para po doon sa common na tumatama sa ating mga alaga. Gaya niyang Colorum salmonella. Pero kung salmonella, tignan niyo po yung itsura ng dumi. Kasi meron po yung iba na merong kulay dugo, may dilaw. Kung observer po tayo o tayo po ay salmonella yan. Minsan nga, yung iba sinasabi, umigot ang ulo. Ano pa po pagkakaalam nyo ron? Baliling. Baliling. Sabi nila is paramixo. Sa salmonella, umigot din ang ulo nila. Pero salmonella ay tumama. Tapos sabihin, napagaling, di ba? Napagaling ko yan, yung umigot yung ulo. Hindi po paramixo yung tumama sa kanila. Kung ginamot mo ng antibiotics, hindi bacteria yung tumama doon sa ibon. Hindi pala siya viral lang tumama sa ibon. Kung napagaling mo. Kasi kung viral lang at tumama o virus ang tumama sa ibon, hindi kayang gamutin ng antibiotics yan. Antiviral lang ron. Pero ang antiviral is prevention bago siya magkasakit. So, kaya tayo kung nagbabakuna kayo. Yan, iwasan yan. Gaya niya, may mga nakakasalamuha tayong ibon na galing sa ibang nakakasalubong. So, airborne virus, pwede silang magkaroon yan. So, kaya pag uwi ng ibon nyo, ilang araw na hindi nakaka-recover, ipot niya ng ganito ng ganito. Huwag mo sabihin na agad na, tapos nag-going light, minsan merong sumusuka. So, iba-iba po yung simptomas niyan. So, magbigay po tayo ng 3 days ng Amobet. So, ayan po is first generation ng antibiotics.
3 araw lang. 3 araw lang yan. Tapos yung susunod na araw, palihin ka na tubig. Ito po, tatandaan lang natin, pag nagpa-flushing po tayo ha, huwag tayong magbibigay ng kahit anong grades o minerals. So sayang yung paggagamot natin. Ha? Masisira lang yan, hindi magiging effective yung yung gamot doon sa binibigay natin sa mga alagaan. So yan yung Amobet for 3 days. So kaya niyang i-prevent yung Chlorong Salmonella o either pwede niya rin gamutin. Pero hanggat maaari nga, doon tayo sa prevention. Just in case natamaan sila niyan, magbigay lang tayo uli niyan, madaling mag-response dahil nag-boost lang tayo. Ang mahirap kasi pag tinamaan na, papasok na tayo rin sa gamutan. Di ba? Paano kung kasagsagan ng karera ay may programa ka? Todas na yung ibon mo. Malabo na umuwi. Di ba? Okay? So mapa-breeder, mapa-flyer yan ha. Pwede natin gawin yan bago isa lang at bago rin ilaban. So ito naman yung Kinomax. Pag medyo na siya, ganun din siya pang salmonella rin. Kung medyo tumataas yung hindi siya makuha dun sa unang sa Amobet, hindi siya makuha. So ito na pwede nating ibigay yung Kinomax. Okay? Meron pa dito tumatama na familiar kayo sa adenovirus. Meron para typhoid. So kailangan nga talaga nating magbakuna pag may mga ganun ng simptomas. Lalo na yung mga nag-a-acquired ng galing ng Manila. So magpapasok dito. Although na kung malalaking lock naman yan, nakabaksin naman yan. Kaya lang yung mga medyo alanganin ka na hindi rin nagbabakuna, baka mamaya yung pameda na matodas yung ibon mo. Okay? So ayan ang Kinomax. For 3 days din po yan ha. Ever. So ito naman po, Betracin Gold. So para naman siya sa respiratory. Sipon. Sipon, pisik. Siguro alam niyo naman yung pisik, yung pagka yung gabi, nakatungtong. Yung gumagana yung ibon, di ba? Paggabi. So yung pisik, yung halang, makikita naman natin na nakanganga yung ibon, tapos may mga malalapot na nalaway. So ganun din, para huwag tayong umabot dyan sa ornithosis o one-eye cold na yan, mag-prevent din tayo niyan ng doxycycline o ng Betracin Gold. Minsan may nagtatanong, sir, wala kang budget sa mahal kasi ng gamot. Ano bang mura daw na gamot para sa sipon? Sabi ko, panyo. O kaya tissue. Yan. Punas mo na lang doon sa sipon. Biro lang naman yun. Pero hanggat maaari, gawin natin yung na yan. Yung proseso na yan. Okay? Ngayon, kung meron naman individual, may tama, hindi talaga gumagaling. Kaya sinabi ko sa inyo, observe nyo pa rin. Kasi minsan hindi siya hindi siya one-eye cold talaga. Kasi ang one-eye cold, ang pamamaga ng one-eye cold, kung ano yung kulay ng talukap niya, yun pa rin. Pero meron lang siyang tubig sa loob. Dalawa lang din yun. Either na napitik nung kasama niya ro sa loob ng truck o ng training box, natuka, so nagtutubig din yan. Pero pag ilang araw na at nandun pa rin, ay medyo delikado tayo ron. Hindi nakuha itong gamot na para sa doxycycline. Ibig sabihin nun, iba ang sakit ng ibon. Meron siyang bulate sa mata. Okay, so lalo na kung hindi ka nag-worm, doon siya tumutuloy. Meron siyang eyeworm na tinatawag. So ito namang Romoxtin, ibinibigay yan doon lang sa individual kung sino lang yung meron na hindi naka-response doon sa Betracin Gold. Nakita mo ilang araw na, 3 araw na binigyan kita, hindi ka nag-response. O, siya naman, kuha ka ng kalahati niyan, isubo mo. So yun, uli, paalala ko pala. Tandaan po natin lahat ng oral na antiparasitic o antibiotics na oral yung tabletas, ibigay po natin ng alas 6 ng umaga. Tatanungin niya, bakit? Anong pagkakaiba nun sa hapon? Di ba iba nagpupurga hapon kaso pinakain mo, o di susuka yung ibon. Di ba? Isusuka niya yung gamot, pati yung kinain niya. Pinaka-the best magpurga, alas 6 ng umaga. Bakit? Walang laman yung bituka niya. So kung ano yung unang pumasok sa bituka ng ibon, yun yung inaatake ng bulate. Kaya maya-maya makikita mo yung pag-ipot ng ibon, nandun na yung bulate. Ilang minuto lang. Tapos yun naman sa mga antibiotics, ganung oras din dahil para nga makaiwas tayo dun sa pagsuka dahil nakaka-stress yan Pag sumusuka ang ibon, nakaka-stress. Okay, so yan yung Romoxtin, kalahating tabletas lang.
for 3 days din. Pag meron tama na hindi maalis o makuha ng Betracin Gold. Yan, coccidiosis. Ito naman, may pula naman yung ipot niya. Kanina puti yung salmonella, di ba? Ito naman kulay pula, meron siyang dugo. So kaya yun, aaralin po natin yan. Baka mamaya bigay tayo ng bigay ng gamot pang salmonella, coccidiosis pala yung tumama sa ibon. So bago mo mabigyan ng para sa cocci, sira na yung atay ng ibon. So aralin muna natin bago tayo maghahatol ng gamot. So may kita mo yun, gaya yung ipot niya is kulay pula o yung nasa bandang kaliwa. So ito yun, yung Baxidin SE. So parang 3 days din. Pero meron meron ding capsule niyan. Pag medyo malala na talaga na hindi makarecover. Pero kaya nga nasabi ko, prevention is better than cure. Kung kaya natin i-prevent, gawin natin. Para hindi tayo umabot doon sa cure o yun sa treatment. Okay?